So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ay bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit napakasulit pong i-purchase ang bagong labas na entry-level gaming smartphone today. At yan ang Nubia Neo 3 4G. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, first impressions, full review, game test natin dito sa Nubia Neo 3 4G. Next one mga ka-J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung 5 reason kung bakit sulit i-purchase itong smartphone na to, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng entry-level gaming smartphone ngayon 2025. Bago tayo mag-start, ano nga muna ba ang SRP ng Nubia Neo 3 4G? So, meron siyang SRP dito na 7,999 pesos or almost 8,000 pesos for the 8GB RAM and 128GB of internal storage. So ito yung nakakatawa nung lumabas itong Nubia Neo 3 4G. Umorder din ako nito. I thought yung in-order ko is 5G. Kasi nung unang in-announce to sa online store, wala pong naka-indicate na 4G ba to, or meron kasing minsan 'di ba 5G, wala Nubia Neo 3 lang. Nag-search din ako syempre noon, wala naman din tayong specs na nakikita ng 4G, kaya akala natin itong binili natin is 5G. And even yung chipset niya, the Unisoc T8100 is a 5G chipset yan, kaya akala ko is 5G chipset or 5G smartphone ito. Pero hindi pala. Dalawa po pala ang version nito. Quick reminder lang, sa bibili rin nito, meron po tayong Neo 3 4G and Neo 3 5G. Yung Neo 3 5G, in-unbox din natin yan, i-game test soon and re-review. Meron po yung price tag na 10,000 pesos, 8GB 256 po yan. At ang chipset nun is the Unisoc T8300. Ito pong 4G is the Unisoc T8100. So para sa mga consumers na bibili, hindi po kayo malito kung ano ang ino-order nyo online. Kasi ako nalito ako, pero okay lang, review unit naman natin yan. Pero dito nga sa ating video, para maliwanagan din yung mga ibang consumers natin na, ay, meron palang 4G, ay, meron palang 5G, ganun, di ba? So, kung interested din kayo sa product na to, ilalagay ko po yung link sa description box or dito sa ating full video. Nandiyan po sa lower corner ng ating screen yung product na Nubia Neo 3 5G. Dito banda yan. Check nyo na lang, i-click nyo na lang yung product dyan. Lalabas naman yan. At ang maganda sa online, super below SRP. Nabili ko tong Nubia Neo 3 4G sa halagang 6,000 plus. So there's a possibility na makuha nyo to ng below 7,000 pesos sa online. Pag sa online talaga, mura nyo lang mabibili itong Nubia Neo 3 4G. Kaya i-click nyo na yung product link dito sa video. Ayan, nandito lang yan. Okay, bago rin natin to start, ano nga muna ba ang specifications ng Nubia Neo 3 4G? So sa screen, napakalaki ng display nito, 6.8 inches IPS LCD display, Full HD Plus 1080p po ang kanyang resolution with 120Hz screen refresh rate. So quick ano lang sa atin, reminder na IPS po ang LCD, ang OLED po natin makikita is sa GT. And even yung 5G ata nito, comment down below. Pero tinignan ko maganda naman yung resolution niya. Pero kinumpare natin sa GT, magkaiba talaga. So I think IPS din yung 5G neto. And ang OLED lang na in-offer ng Nubia dito sa Philippines is sa GT po. So yun, IPS LCD display. Pero kahit naman na IPS siya, maganda naman yung resolution na ma-offer, Full HD Plus 1080p. And malaki rin ang screen, 6.8 inches. And meron pala tayo dito na purchase din, the Nubia Neo 3 GT. Stay tuned lang, full review rin naman natin itong device na to. Okay. Sa OS naman, out of the box, Android 15 siya with MyOS. Sa chipset, meron siyang Unisoc T8100. Meron octa-core CPU na meron clock speed na up to 2.2 GHz. Nakamali G57 MC4 siya. Sa camera, meron siyang dual rear camera system with 50 megapixel main camera and a 16 megapixel front-facing camera. Meron siyang face unlock at fingerprint scanner, side-mounted po yan. At ang maganda rin dito sa is meron siyang trigger button, pressure sensitive yan. Sa Nubia Neo 3 4G, meron din yan. At pagdating sa battery, meron siyang whopping 6,000 mAh non-removable battery with 33 watt fast charging. So ayan mga J-Vlog, first reason kung bakit maganda
or sulit i-purchase ang Nubia Neo 3 4G based din sa aking experience? Number one, display. First reason sa display, dahil unang-una, pag nakuha nyo to ng 6K na price tag, Full HD Plus, 1080p, 6.8 inches, 120Hz screen refresh rate, tapos mataas pa yung nits of brightness niya. Kaya sa mga, ganito, imagine niyo ganito rin kalaki. Wala na kasi yung Nubia Neo 3 ko na, na-dispose ko na siya. Ganito rin siya kalaki almost. Yan, no? So, napakalaki, di ba? Okay na okay siya for okay siya for gaming. Ay, may Nubia Neo 3 5G pala ako dito. So, kinuha ko pala dito yung Nubia Neo 3 5G ko. Same na same lang din naman ng itsura at screen size ng 4G. So, yung 4G kasi natin is yung color yellow at wala na, na-dispose ko na. So, ito yung natira sa atin yung 5G. Same design and same display. So, ayan siya. Yes, IPS siya. Pag i-compare kasi natin dito sa OLED ng Nubia Neo 3 GT, talagang very vibrant ang GT na display. So, yes, IPS din yung 5G. So, biruin mo, ganitong kalaki rin yung Nubia Neo 3 4G. Napakagandang gamitin for gaming. Very spacious. Syempre, sino ba naman ang ayaw manood sa isang malaking display ng smartphone, di ba? So, display, panalo naman dito sa Nubia Neo 3 4G. Next na reason kung bakit maganda ang Nubia Neo 3 4G is yung chipset. So, the chipset is the Unisoc T8100. Na-game test na natin ng several games ang Nubia Neo 3 4G, even Genshin Impact. Na-handle naman itong smartphone na to sa mataas sa settings. So, mataas sa settings sa provide natin. And na-handle naman ng Nubia Neo 3 4G, even Firelight 84, COD, ML-Matic, kayang-kayang smooth. So, yung Unisoc 8100 sinners nga natin is a 5G chipset. Pero I don't know bakit naging 4G siya. Siguro tinanggalan nila yung 5G capability para mas maging affordable yung Unisoc 8100. Pero yun, okay na okay for gaming din yung chipset na yan. For an entry-level smartphone. Very snappy. Even day-to-day tasks, sobrang kayang-kaya niya. Wala tayong any lag naman na experience or delay movements dito sa Nubia Neo 3 4G. So, second reason, chipset, panalo-panalo. Lalo-lalo na pag nakuha nyo to sa price tag na 6,000 to 7,000 pesos, okay na okay po performance ng chipset niyan. Third reason for gamers out there dyan is of course yung trigger buttons niya. So, yung trigger button niya, same lang naman na yan. Meron siyang pressure-sensitive trigger button. Very helpful to sa mga gamers out there dyan. At nase-set pala to throughout the game. Kasi sinearch ko siya sa mga settings, wala tayong nakita. Pero pag nag-open tayo ng game, doon natin ma-customize yung trigger button ng Nubia Neo 3 4G. So, okay na okay itong trigger button pag naglalaro kayo ng mga shooting games like COD, Firelight 84, PUBG, di ba? Okay na okay. So, fire and reload. Ito, ganun yung settings ko dito eh. Pero sa ML, nilalagay ko rin siyang settings. Pero, for example, pag mag-grab ng item or first skill, any games, pwede nyo pong gamitin yung trigger button nito. Again, pressure sensitive po siya. Wala po siyang physical button. Ayan, wala siyang physical button. Pressure sensitive. So, to be honest, when it comes sa mga ibang entry-level smartphone, wala pong ganito na trigger button. Siyempre, sa mga gamers, alam nila na very helpful yung trigger button sa kanila. Kaya, ito rin yung reason kung bakit magandang i-purchase ang Nubia Neo 3 4G sa halagang 6,000 to 7,000 pesos. Meron siyang shoulder trigger button. Next, mga ka-J-Vlog, na reason is of course the battery. Napakalaki ng battery nito. 6,000 mAh na removable battery and 33 watt fast charging. So, napakakunat. Yes, makunat talaga battery nito. And even the Nubia Neo 3 5G GT, napakakunat ng mga battery nito. Good for gaming talaga. Kaya, tapos sa maganda dito, pag na-lowbat siya, full charge lang to ng napakasaglit dahil sa kanyang 33 watt fast charging. So, battery performance, outstanding naman sa Nubia Neo 3 4G at yan yung fourth reason natin kung bakit napakasulit niyang i-purchase sa presyo na 6,000 to 7,000 pesos. At ang pinakalas nating reason, for me lang to is of course the design and yung RGB lighting niya. So, sa mga consumers na gaming talagang focus, talagang ma-attract sila sa design ng Nubia Neo 3 4G. Ganito rin kasi design yan. And itong mata na to, pakita natin, umiilaw po yan throughout the game din. And I think you can set it sa notification din. Itong umiilaw na yan. Pero pakita ko sa inyo yung sample. So, punta tayo dito sa settings niya. Adaptive atmospheric
atmosphere LED. Ayan, no? Umiilaw siya. Pwede mo siya i-customize sa iba't ibang kulay. Pwede tayong red, blue, yellow, and purple. Tapos, iba-iba rin yung ano. Meron tayong breathe. Ayan, no? Gumaganon-ganon lang siya. Flashing. Okay, di ba? Napaka-astig, oh. And cycle flashing. Ayan. So, na-activate to pag nag-on kayo ng game. Pero I think pwede rin siya for a notification kasi na-try ko siya nung may nag-notify sa akin, umiilaw rin naman yung likod niya. And pag nag-open yung phone, umiilaw din siya. So, yung so yan yung fifth reason natin, lalo-lalo sa mga gamers, is yung design and aesthetic nito. Napakaganda po itong Nubia Neo 3 4G. So, yun mga ka-J-Vlog, yung ating 5 reasons kung bakit napakasulit pong i-purchase itong smartphone na to. So, sa hindi pa familiar sa Nubia Neo 3 4G, ayan po, binigyan ko kayo ng reason kung bakit napakasulit nito. Biruin mo, 6,000 to 7,000 pesos, makaka-purchase na kayo ng isang napakalupit na smartphone. Very snappy, good for gaming, magandang camera, magandang battery, fast charging, napakaganda pa ng design. So, kung interested kayo sa Nubia Neo 3 4G, nandiyan po ang product link sa video, nandito yan, sa baba natin video, or nasa product or nasa description box po yung link. Click nyo na lang yan. Add to cart nyo na dahil sa online, matik na matik, murang-mura lang. Ang Nubia Neo 3 4G.